good evening! Magandang gabi! Welcome to our vlog! Hi Marcos! Welcome to our vlog. Guys, ang ating dinner for tonight ay ito. Saluyot. Kumakain ba kayo niyan, guys? Meron dito sa US saluyot, yung frozen na bibili sa Asian market. So, ayan. Try natin. First time ko to try na eh. Jute. Jute. J-U-T. Jute. Bagay. Jute. Tapos, ayan, ang chicken. Ano ang chicken yan, Lee? Chicken. Butter chicken, garlic chicken. Na may, cheese. So, guys, may nagtanong. Ito yung tanong niya. Ano daw yun? Pa-share daw ng, ng love story. Love story daw namin ni Sir. Oh, ayan siya. Kakarating lang niya, guys, from duty. So, ayan. So, habang samahan niyo kami, guys, habang nagdi-dinner kami. Guys, gumawa pala ako ng suka. Ayan, homemade suka. Kasi dito parang hirap humanap ng ng masarap na suka. So, ayan. So, ayun. Ikaw na nga magkwento, Sir. Nagkakilala kami, guys, 2016. Ay, hindi, 2013 pala, sorry guys. 2013. Kasi, dun sa mga nakakaalam, no, nung RN Hills program ng government, ano yan, parang siya, i-deploy kayo sa mga ospital for 1 year, ganyan, para, ayun, for exposure, pero may bayad yun. Guys, ang sweldo lang. Bayad? Meron. Allowance pala. Oo, allowance namin. Guys, 8,000 na tumataginting, sobrang saya namin kada sweldo kasi nakapila kami dun sa... Kasi wala namang ATM eh. Nakapila kami dun kay... Shout out kay Ma'am Kulubong. Napakabait naming accountant, no? Si Ma'am Kulubong. Ayan, tuwang-tuwa kami dun. Nakapila kami, dami-dami namin. Kasi sese na namin sa 8,000. O, diba? Way back 2013. 1 year yun, guys. So... 13 to 14. 13, oo. Hanggang January 2013 hanggang December 20. Hanggang December. December, ay 1 year lang siya. So, ayun, nagkakilala kami doon kasi ang apelido ko, guys, ang maiden name ko is Alea, A-L-E-A. Tapos siya naman is Agruda. So, siguro inarrange nila alphabetically para alphabetically nga. Wala nang stress. Tapos so, group by 8 ata. Ano yun, yung marami kami, ilan ba tayo noon? 400 ata. Oo, ang dami namin noon. Kaya tuwang-tuwa yung mga nurses noon doon sa government na pinagtrabahoan namin. Kasi ang dami namin. So talagang... 200 pa, mga 200 lang. Oo, na-augment yung staffing. Kasi mga nurses na kami noon. Pero ganun, no, sa mga graduate dyan, ng mga nurses na nabusa. Oy, hindi naman. Wala eh. Talagang, oo guys, alam niyo, naalala ko no, nung after kong graduate. Sino dyan? Mag-comment kayo dyan. Yung mga nagtitraining, tayo pang nagbabayad para mag-training dun sa hospital na yun. Walang bayad. Imbis na ikaw ang babayaran, ikaw pa magbabayad. Parang training mo para makapasok ka sa kanila. So, ganun ako guys, na experience na pagdaanan namin yan. So, swerte yung mga ngayon, no? Yung mga bagong graduate na very fortunate kasi agad, no? Diretso, permanent agad. So, ayan. So, iba-iba rin ang panahon, no? Kaya so, yung iba, nagko-call center yung iba. Oo, wala kasi talagang ang hirap pumasok sa ospital nun kung wala kang backer, So, guys, ayun. So, ako kasi nagtatrabaho ko dati nun bago ako mag-RN Hills, kaya ako nalaman yung program na yun is, nag-work ako sa DOH as a researcher. So, nung nagsabi akong gusto kong mag-bedside, so yun yung in-offer nila muna sa akin. So, ayun. Tapos siya naman, meron din kayong parang kakilala rin doon. Oo, yun. So, wala na patay niya. Ay, condolence po. Anyway, so ayun nga guys, hindi na ako nakakain, pero masarap yung chicken ko, guys. Aral kayo magluto pag pupunta kayo dito kung gusto nyong medyo makatipid, Masarap tong chicken ko. Tcharan! Kain na, guys. So, ayun. Paano tayo nagkakilala? Oh, yun nga, guys. Pares kasama yung apelido. So, ang grupo namin, ilan tayo doon sa group?
Parang 8. Oo, 7 kami dun sa grupo. 8? 7. Ay, wala, 8 pala, sorry po. Kasi kada shift, 4. Di ba may 4? Ay, yun, hindi ko na maalala. 4 Pero o 5. Parang ganun. Parang hinahating, 10. so sa isang group, kunwari, na-assign kami sa isang unit. Sa isang unit, guys, 3 months kami magsistay doon. Tapos yung 8 na yun, 2 months hinati yung... lang. 2 months ba? 2 months. Tapos yung 8 na yun, hinati sa 2 shift. Yung 4 pang umaga, tapos yung 4 pang gabi. So, ayun, masaya kami kasi ang dami namin nagtutulungan sa mga pasyente. So, Hindi, pang umaga lang ata tayo lagi. pang umaga lang ba kami? Hindi ko na maalala. Basta guys. ano, ganun. magkakasama tayo sa na group. So, kaya kami nagkakilala nun. So, ayun nga, hindi kami magkakilala before yun. Doon na lang din kami nagkakilala sa program na yun. Tapos yun, since nga magkakagrupo kami, so ayun, naging magbabarkada kami that time. So, nung time na yun, 2013, meron siyang meron pa siyang parehas kaming nasa magkaibang relationship. So yun. So talagang magkaibigan lang kami, guys. Hanggang ayun, natapos na yung namin, yung RN Hills program namin. Tapos kanya-kanyang buhay na kami. 2014, kanya-kanya na kami. Yung iba na bumalik ng call center. Ako naman, nag-hospital ako, bumalik ako dun sa private hospital na pinagtrabahuan ko. Tapos siya... Nag-networking. Nag-networking. Power! Tapos, ayun. Tapos, guys, nakakatawa siya kasi, di ba nga, yan ang kanyang naging langdas. Tapos, tapos nire-recruit niya pa ako. Nakakatawa siya. Medyo maloko to. Kahit may boyfriend ako nun Tapos siya... in a relationship. Pero loko-lokohan lang namin. Wala namang mali siya. Sabi niya, date daw kami. Date daw kami. Sabi ko, di lahat naman ng yun. Alam na yun. Pasintabi po sa mga, kung naririnig man ng mga, namin, exes. Hello? So, ayun, natawa lang ako, naalala ko kasi, inaya niya ako na lumabas. Sabi ko, hindi, alam naman ng boyfriend ko that time, nung ex ko, alam niya. So, ang ginawa ko, hindi niya alam na sinama ko yun. Di ba? Saan yun? Saan nga yun? Chow, inaya kita lumabas kasi re-recruitin nga kita. Yan, alam niyo naman yung mga mga diskarte ng mga Di sinama ko yung yung boyfriend ko. Tatlo kami doon. Nagpapaliwanag ng papaliwanag ng yung kanya mga networking scheme. Networking scheme. So, ayun, nakakatawa kasi talagang as in, barkada lang naman kami, guys. Wala namang mali siya. Nakakatawa lang kasi halos parehas rin kasi kami ng, parehas kami religion. Tapos, that time, pa siya nag-vegetarian. So, tongto ako sa kanya nun kasi ang sasarap ng pagkain niya, guys. Yung mama niya kasi, guys, nandito sa US. So, yung mga lutuan niya, pang malakasan. Imagine niyo nakakapag-fry siya ng talong na walang mantika. Oh, 'di ba? Gamit niya yung anong klaseng kawali 'yun? Yung basta yung mamahaling kawali. Teflon lang yun. Teflon ba yan? Yun, mga ganun kaya. Hindi pa uso Teflon nun parang pauso pa lang. Teflon. Kaya na-amaze ako sa mga baon niya kasi talagang siya, vegetarian, talaga may discipline siya pagdating sa sa pagkain, ganyan. Nagamit pa yung pagkain ko. Nakikikain ako kasi halos parehas kasi siya, Ilocano siya, guys So, ako naman, yung magulang ko, Bisaya. So, sanay kami sa mga ganong gulay. Ito mga ganito, guys, mga gulay-gulay. Kaya gulay, guys, pampahaba ng buhay. Pero hindi, ganun yung mga pagkain namin. So, after noon, 2014, natapos na yung aming RN Hills program. Tapos, nagkanya-kanya na nga kami. Tapos, yung hospital na pinanggalingan namin, yung pinag-trainingan namin ng RN Hills Government Hospital dyan sa Pasig, nag-hiring sila ng, basta may hiring, mass hiring, ganyan. Nurses. Nurses. Tapos, ayun, tapos yun, nagkayayaan lang, parang,
ako naman, okay na ako dun sa pinagtatrabahuan ko na private hospital. So, okay na sa akin yun kasi lapit lang namin. Walking distance ko lang wala sa bahay yun Tapos, parang, since nagkayayaan lang, parang ako naman, wala naman akong parang hindi ko naman din ganun ka porsigido na talagang makapasok ng government. Pero trinay ko lang kasi gusto ko rin silang makita afternoon kasi kakain kami sa labas. Wala naman kami masyadong expectation kasi guys, mahirap pumasok, 'di ba, sa sa government, sa hospital. So parang oo, kasi maganda yung maganda kumbaga compared sa private sa atin sa Pilipinas mas okay ang pasahod sa mga government. So, yun. Parang trinay lang din namin, hindi naman kami talagang umaasa na makakapasok. So, ayun. Out of ilan ng applicants yun? Parang nasa 400 yun Oo. 200. Kasi ang dami, guys. Sobrang dami. Tapos ang kukunin lang nila ilan? Parang 16? 60? 60? Oo. Konti lang kukunin nila. 60 ba? 60? 60. Oo, 60. Oo, ang dami rin pala, no? Ayun, mass hiring nga sila that time. Pero di kami maasa kasi wala akong buffer. Nasa 100 din nata yun. Nasa 100 din. Kasi ang dami nga nag-apply. Tapos parang 100 ang nila. Parang nasa 100. Yung pagkakalala ko. Ayun. So, ayan. Hindi na namin maalala pero konti lang kukunin nila, ang daming applicants yun. So, awa naman ng Diyos, guys, na-hired kaming lahat na magkakaibigan. Mostly yung mga hinired nila, yung mga dating ng Oo, nag-RN Hills. So, ayan. Kaya, kung gusto niyo makapasok ng gusto niyo hospital, magandang rin 'yan na kayo sa kanila, mag-train, mga ganyan. Uso pa ba 'yan, guys? Di ko na alam ngayon Pero ang alam ko kasi nung huli naming bago kami umalis, kahit walang experience, hinahired na nila kasi sobrang dami talagang need Tapos konti lang yung parang mga nag-a-apply ganyan. Kasi karamihan umaalis na rin no? Hirapan. Oo, alam niyo karamihan hindi nagtatagal talaga kasi sobrang, alam niyo naman yung bigat ng trabaho, no? Kasi government hospital kami, imagine niyo, pasyente namin, 60, ilan lang kami nurse. May katrabaho pa nga tayo doon sa sobrang toxic, sinusundo na ng asawa. Ayun. Akala ng bababae. Kasi naabot na ng madaling araw. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, ang shift namin is 6 a.m. to 6 p.m. Hindi ko napapangalanan kung sino yan. Pero kung mapapanood niya, baka matatawa na lang siya. So, naalala ko dati, no? Pwede mo naman pangalanan. 6 to 6. Wag, no. 6 to 6. Tapos, umuwi siya. 1:00 na, guys. Ako, 12:00, pinaka-late ko na yun. Pero siya, 1:00, guys, ng madaling araw umuwi. Tapos, kinabukasan duty pa. Ganun ang buhay namin, guys. Nasa medicine ward ako. Sobrang dami ng pasyente. Intubated sa isang shift mo. Meron ako doon isang shift, guys. Bago magpalitan ng shift, 3 yung RIP ko. Grabe, di ko makalimutan yung duty ko na yun. Nagko-code kami, tapos sabi sa akin nung isang... Nag-almusal ka ng code. Sabi sa akin nung isang Ma'am, okay, alam ko na, iba na rin yung itsura nung isa. Tagi-isa kaming pinapump doon, guys. Ganun katindi. Sobrang tindi, guys. Anyway, so, ayun nga, mabalik tayo. So, ang hirap guys nung pinagdaanan namin. Kaya, kung hindi talaga kayo, ganun katibay. Wala kasi kaming choice, no? Wala din naman kaming, wala lang choice, yun lang yun. Kasi pag sumisweldo ka naman, medyo nakakalimutan mo yung hirap. Parang dito rin guys sa US, so mahirap din dito. Kung mahirap sa Pilipinas, ganun din dito, mahirap din naman. Kaya lang, ang fulfillment mo doon, pagka nakita mo na yung sweldo mo, di medyo okay ka na ulit. Medyo nahiibsan ka na. Pero naiibsan na yung napapawi yung mga pagod mo. reklamo. Tapos pwede ka na ulit mapagod next time. So, ganun lang naman. Same din sa Pilipinas, ganun. Pero grabe ang burnout dun, guys. Sobrang nakakapagod. Kailangan matindi-tindi yung mental. Siya kasi, laging ang sarap ng buhay nito, guys. Siguro ganun talaga si Lord, Hindi ka niya ilalagay sa lugar na hindi mo kaya. Ako nga, kung mapunta ako sa bedside, baka sumuko na rin Oo, ako. kasi simulat sa pool, guys. Sa siya talaga, sa OR, ganyan. Yung medyo kalmado. Pero iba naman ang din. Iba naman din ang katoksikan din.
Pero ang maganda sa amin, kahit ka-toxic ka, nauwi ka ng Nasakto sa oras. Dun kasi grabe, imaginein mo ha, 6 p.m. ka ang out mo, pero nakakalabas ka ng ospital, alas 12. Alauna, guys. Pero yun naman ay parang sobrang dalang. Ang karaniwan lang talaga, 2 hours, 3 hours overtime. Minsan umabot 4, 5. Madalang naman na umabot ng 6. Pero ganun katindi. Kasi, imagine mo, dalawa. First day ko na as a regular, ang pasyente ko is 31. Hindi ko makakalimutan yun. Sa 61 na pasyente, dalawa lang kami naghati ng senior ko. Tapos lahat ng toxic guys na sa akin, mga intubated na sa akin. Kasi sabi ng senior ko, kasi pag akong nahirapan, pag siyang humawak na mahihirap, hindi ko siya matutulungan. Pero kung ako ang nahihirapan, matutulungan niya ako. Okay. Grabe Okay. mindsetting yun. Pero actually, ma-appreciate mo siya ngayon eh. Okay, tama naman. Kasi nagtuturo siya eh. Mahirap din magturo, guys. Kasi ganun din sa sa pagka medyo nagtagal ka na at medyo senior ka na, ikaw talaga ang kasi wala namang iba eh. Imagine mo na mamasyente ka, nagtuturo ka pa, 'di ba? Mahirap din, guys. Sasakit pa ulo mo kasi hindi pa nagigits oo. ng tinuturuan mo. Oo, guys. Sobrang mahirap yun. Yung magmumultitask ka, tapos ikaw din ang responsible sa lahat ng problema sa area. Di ba? Grabe. So, grabe yung... Pati fluids ng pasyente mo, ikaw pa. Oo, syempre, pag may hindi sila ma-insertan, ganyan, o di ikaw pa rin tatrabaho nun, or ikaw din ang kailangan na-oversee mo lahat ng mga nangyayari sa ward. Kasi kung hindi mo, may na-miss ka or may nagkamali, ang sisisihin pa rin nurse, yung senior. Ganun sa government, guys. Ewan ko lang kung sa iba. So, anyway, bakit ba na napunta sa So, ayun o, asa na nga ako? So, ayun, naging regular na kami, guys. Pero, 2016. Pero siya, guys, ikakasal na siya sa iba. Aray ko! So, as in supportive friends lang kami. No, mga magbabarkada kasi marami kami, guys. So, supportive friends lang kami sa kanya. Pero, hindi ko alam kung siya na magkikwento siguro nun kung anong nangyari. Pero, ayan, hindi natuloy yun. Yung kanyang, pero hindi ako dahilan nun, guys. That's not me. Disclaimer. Hindi ako yan, guys. Wala po akong kinalaman doon. Yung center po ako. Ba't ako nag-explain? Ayun, anyway, Baka mapagbintangan ka. So, basta, ayun, sa Makatwid, hindi natuloy yung, Basta, bago naging tayo, wala na ako. Oo. Pero tas may iba siyang nililigawan, hindi ako, guys. What? Pero basta since magkakaibigan kami, nakakatawa naman sa kanya kasi siya eh. So kilala ko na siya, no? So medyo matagal na rin yung pinagsamahan namin. So nakakatawa lang sa kanya kasi parang siya, magaan yung loob namin sa kanya ng mga kaibigan namin. Mga babae kami, kasi siya lang yung lalaki sa amin. Kasi nabibitbit namin siya kahit saan. Sasamahan niya kami sa mall. Alam niyo, yung mga pangbabaeng mga lakad. Hello, say hi to the vlog. Ayun nga, kasi nasasama namin siya sa mall. Tapos, alam niyo, yung mga pambabaeng mga lakad, yung mga punta kami sa mga, wala ka kasi kami pambili nun, guys. Ganun buhay namin, ng mga kahit na nag-work na kami noon, alam niyo yun, may kinikita ka na, pero hindi pa rin sapat. Kahit yung pambili mo lang ng jeans, parang magdadalawang isip ka pa. So, yun ang mga usually na lakad lang namin. Hindi kami nagbabar, hindi kami ayun, malling lang, masaya na kami dyan sa Mega Mall, tambay-tambay kami, tapos punta kami sa mga makeup, mga tester. Siya naman, sama naman din siya sa amin. Siya yung ginagawa naming tester. Driver mo kaya? Driver pa. Kasi may sasakyan siya, guys. So, ayan. Meron kaming may bodyguard, may driver, may tester. Sana all. So, ganun lang. As in talagang barkada. Tapos, kailan ba yun? Hanggat, minsan sinasama ko siya yung mga kaibigan ko na aya ko pag may mga outing kami sa family, ganyan. Tapos may one time,
parang hindi nakasama yung isa naming friend. Siguro feeling ko doon nagsimula, no? Sino? Sino kasama? Monique, 'di ba dapat tayo nun, yung nag-outing tayo, birthday ba yun ni ate? Yung kasama sila uncle. Kasama Ayun. ba dapat si Monique nun? Oo, kasama siya Ay, nun. hindi ko alam. Basta, Feeling mo naman, ikaw lang inaya ko. oo nga. Parang ko lang yung Ayun, marami sila, mga kaibigan ko, inaya ko. Tapos hindi nakarating, tapos siya lang yung nakapunta. Siguro doon, parang after nun, ayun, usap-usap. Mas madalas na kaming nag-uusap, ganyan. Parang mas naglalandian na kami dalawa. Ayan, yun na yun. Pero para sa akin, parang ano lang naman. Parang, okay. Pero, hindi naman na kasi iba siya, hindi na siya iba eh. So, kumbaga kilala ko na rin siya. Nag-beach muna tayo. Ayun. Ay, nag-beach muna pala kami. Tapos parang medyo lumalim yung aming barkada trip naman yun. Punta tayo ng beach, di ba? Oo. Tapos ayun. Tapos after saglit lang guys, wala kaming mahabang engagement or what, or hindi kami naging mag-on ng sobrang tagal. Parang tinanong niya lang ako habang nagde-drive kami sa sasakyan. Pakasal na, ano sabi mo nun? Gusto mo magpakasal na tayo? Parang gano'n. Parang sabi ko, samba papatungo to, parang gano'n. Ayan. Gano'n ang sabi ko, tinanong ko. Kasi, parang, sabi ko kasi, ayoko na parang, Basta yun na, yaman na yun. Dami niya pang explanation. Pero ganun lang yun guys. Tinanong niya ako kung gusto ko lang magpakasal. So, ayun. Ako naman, parang okay. Yan. Ganun kasi yung personality ko guys. Hindi ako, medyo may pagka-impulsive ako. Hindi mga pinag-iisipan yung mga bagay-bagay. So, dahil hindi naman na siya iba, hindi naman ako nahirapan na mag-decide. Tsaka, ayun, actually, yun ay isa sa mga prayers ko din. Parang feeling ko na yun yung answered prayer ko. Kasi ang prayer ko dati is, gusto ko magkaroon ng specific guys pag nag-pray kayo dapat specific. Kasi ang sabi ko dati sa prayer ko, gusto ko po mag-asawa ng 27 ako. So, wala pa akong boyfriend before ako maging 26 years old. Saktong 27 years old ako guys. So, naging, kinasal kami. So, baka maguluhan sila, sabi mo sa kwento mo kanina may boyfriend ka. hindi, ang tagal na nun eh. 2013 pa yun. 2016 naman tayo, di ba, bumalik sa RMC. Tapos, 2017, kinasal ba tayo 2017, 2018? Hindi ko na maalala guys. 2018. O, basta yan, mga ganyan. So, yun. Wala namang masyadong Pero, yun talaga yung prayers ko. So, kasi siya is same kami ng faith. So, hindi na kami nahirapan pagdating dyan. Tapos, ang kasi sa kanya, sabi ko nga guys, kumbaga very siya, ideal na father, ideal na haligi ng tahanan. Kasi sa aming dalawa, siya yung mas disiplinado eh. Tapos ako yung medyo, carefree, mga ganyan. So, parehas din pag nagdidisiplina sa mga bata. Siya yung mas madaming sinasabi. Siya yung mas naiinis. Ako yung parang okay. Kumbaga, talaga, pinaninindigan niya na siya yung tatay, siya yung haligi ng tahanan. Kasi gano'n naman yun eh. So, biblical yun, guys. So, ang father talaga, sila yung parang umbrella na, yun. So, siya na hinayaan ko na siya yung mag-lead ng family. Ako yung chill lang. Ako yung chill lang. So, kahit nung nag-review guys ng anong tawag dyan? Nag-review for NCLEX. Siya yung taga-pokpok ko na, mag-aral ka, ganyan. Kahit sa IELTS. Siya yung mas naiinis kapag hindi ako nag-aano. So, minsan guys, hanap kayo ng gano'n nung taong opposite nyo. Kasi kung parehas kayong medyo relax, di ba? Parang wala, san papatungo yung relationship nyo. Yung tipong nagre-review ka ng IELTS pero lagi ka naka-Facebook. Facebook, hindi. Di ba? Ano ba yun, yung uso nun, yung kanta-kanta?
Ay, yung ano, parang, Karaoke. karaoke app. Oo, karaoke app. Yun, hanggang madaling araw nagaganon ako. Imbis na nag-video ko. Aray ko ah. Hindi kasi ano yun. Ano sasagot mo sa tanong mo? Oo, napagalitan niya ako guys. Kasi, ano yun nakalimutan ko na. Yung parang may marami kayo doon na mga live na, huhulaan niyo kung ano yung kanta, ganyan. Anyway, so, ano ko lang naman yun, nag-review naman ako, hindi niya lang alam. Charot. Madalas ko lang napapansin na parang dislike ka lang. Oo. Ano kasi ako, medyo kailangan ko kasi ng stress reliever, guys. So, yun yung mga way of coping mechanism ko. Pero wag niyo akong gayahin, guys. Kailangan effortan niyo, magporsigahan. Pero kasi nasabi ko naman, 'di ba, dati nagtuturo ako ng English sa Korean. So, medyo pagdating sa part na 'yan, medyo kahit papaano confident ako ng konti kasi yung topic is medyo okay na sa akin yung mga rules, mga ganyan about sa English. Ang medyo problemado lang ako kasi kung binato ka ng tanong na wala kang kaalam-alam. So, yun yung medyo worry ko. So, ayun. So, ganun lang ang aming love story. Walang masyadong wala masyadong drama. Typical na pakasal na tayo. Ganun. Okay. Tapos sabi mo pa sa akin nun, tanda mo, magkaibigan tayo, kilala kita. Kilala kita. Alam ko, liko ng bito ka mo. So, anyway, hanggang ngayon naman, ganun pa rin kami halos. Wala din naman masyadong pinagkaiba. So, maliban lang sa may mga kulit kaming anak na, source of our stress and, syempre, our joy. So, ayun, ang relationship naman namin is talagang pinagpipray namin yun. So, ayun. So, sa aming family, si God talaga yung aming center. So, as much as possible, talagang yung mga anak namin, pinapalaki namin na, na may pagkilala sa Diyos. So, ayun, yun lang ang aming story. Sana, wala. So, nagtanong lang naman kasi. Anyway, sana kung mapapanood din to ng namin, mga anak namin. So, ayan guys, turuan niyo yung mga anak niyo guys na magtagalog para naiintindihan nila kayo. So, ang hirap guys pag dito, no? Pagkadating dito, hindi sila marunong magtagalog. Nahirapan ako dun sa anak ko ngayon kasi, parang wala na siyang desire magtagalog dahil nga puro mga English ang mga kausap niya. Sa schools alone, oo. Tapos lagi ko siyang nire-remind, anak, pag nandito sa bahay, magtatagalog tayo na. So, hanggang dyan sa Pilipinas pa lang, guys, kung marunong naman na mag-English, i-goal nyo na Tagalog ang salita. Kasi, ang worry ko kasi before is baka mahirapan siyang mag-adjust. Pero, dahil bata pa naman siya, naka-adapt siya. So, eventually, pag nandito siya sa environment na to na puro English, ma-adapt yun. Ako nga, napapagaya na ako sa mga kausap ng mga English. So, kaya guys, talagang, mahirap ituro ang Tagalog, guys. Sa totoo lang. Kung hindi nila nagagamit, kung walang nagsasalita ng Tagalog sa bahay. Kasi kami minsan, parang mabilis na lang yung usapan, papaliwanag mo ng English. Kasi parang mas naiintindihan niya ng English eh. So, ayan. So, advice ko sa inyo guys, isa sa may mga anak, turuan nyo magtagalog habang nandyan sa Pilipinas, habang marami siyang nakakausap na Tagalog ang salita. Or kung ano man yung kung ano man yung inyong native tongue dyan sa atin sa Pilipinas. So, ayun lang. Anyway, so, salamat sa pakikinig. Hindi kayo nalito sa kwento namin. Kasi ako nalilito guys eh. Medyo hindi ako sa pagdating sa mga dates, hindi ako masyado maalalahanin pag sa ganyan. So, siya yung nakakaalala ng mga anniversary. Kailan ba yung ating anniversary? Ay, Mansari, no? Mansari ba tawag natin doon? Parang mga teenager lang, no? Mansari. September, sabi mo kanina. Tinanong ko kasi sa kanya yung timeline. Parang lang, no? US journey, may timeline. September 17. Ayan. So, September 17, hindi ko nalala. Means anniversary namin. Guys, twice kami kinasal. Ayun ba? Yung naging tayo o yung kasal?
Eh di naging tayo. Naging tayo September 17. Oo, ang galing niya guys. Tapos, September nung- 17. Kinasal Tapos, kami. nung kinasal First kasal kami, namin guys is... June 25. Oo, ano yun? Anong tawag dyan? Civil wedding. Civil wedding. Uy guys, civil wedding dito sa mga hindi makapagpakasal, ano? Yung mga nagpa-plan pa lang magpakasal. Kahit simpleng wedding lang. Guys, ang budget namin dun is 20K. 20,000 lang. 20K. Nagpakasal kami sa ano ba yan? Pangalan ng hotel. Sa Manila yun, nakalimutan ko na yung hotel. Oh, na yun. basta sa hotel, ano, na-avail ko lang yun guys sa sa Metro Deal. Kasama na yung pagkain, tapos yung venue. Saan na ba pagkain? Nagluto pa tayong pagkain eh. Nagdagdag Oo na nga, tayo. nagdagdag lang kasi parang feeling ko kukulangin. Tapos konti lang yung bisita natin doon, no? Nasa 20. Oo, family lang talaga. Very intimate lang. So, ganun lang yung nagastos namin. Tapos, bumili lang kami ng bulaklak sa dangwa. Tapos, simpleng damit lang. Ganyan. Pakita namin yung picture. Ito. Tada! O, yan, di ba? Medyo, ano pa kami dyan? Medyo fit. Fresh pa. Medyo fresh pa kami dyan. Tapos, yung second wedding namin is, kasi yung mama niya is, umuwi sa, so, kailangan, tsaka to celebrate na rin kasama yung ibang family. Parang ano na siya. Renewal of Yes, my love. vow. Renewal of vow. Say hi to them. Hi. Renewal of vow after June, July, August, after 2 months. Oo, grabe yung gastos namin doon. Huwag nyo nang gawin yung guys. Kung pwede namang simple lang, di ba? Pero at least ano naman yun. Pero memory din kasi yun, no? So, ito, ipapakita namin yung footage ng aming, konting footage ng aming kasal. Yan, so... tingnan nyo daw, guys, yung kanyang, bago natin i-play yung kanyang aming, wedding Ayan, yung kanyang mga award, guys. Uy, may nagre-request pala, no, about sa schooling ng mga bata. Sleep Heart. Oh, dun siya nag-aaral, guys. So, siguro sa next video, may mga ibang video na rin kami related dun sa ibang subscribe. Oh, di ba? At panoorin nyo, guys, itatag namin dito yung video about dun sa schooling niya. Pero, ulit kami dahil may nagre-request, So, ayan. So, bago pala namin i-play, shoutout pala kay, kay Ma'am Shi Steph. At saka, sino pa ba yung mga ibang nagpapa-shoutout, guys? Mamaya. So, Ma'am Shi Steffi, kasamahan ko yun dati sa, sa dati kong ospital. Hi, shoutout to you and to your family. Tapos, yung iba mamaya. Panoorin nyo muna to. Talagang fina-force namin kayo. Hi guys! So, thank you for watching. Kung nakarating kayo sa part ng video namin na to, thank you so much guys. So, mag-shoutout na tayo. Sorry guys. Sakit ba sa tenga? Shoutout! Shoutout pala kay Ate Darlene and Kuya Richard Shan family at sa kanilang daughter na si Olivia na nasa California. Shoutout sa inyo guys. At saka shoutout! Tsaka po yung iba naming mga, masipag na mag-comment sa aming mga video. So, thank you so much sa support nyo, guys, tsaka sa mga nanonood. So, di naman namin na-expect na may mga videos kami na talagang maraming nag-view. So, lang naman sa amin to, parang wala lang namang, parang may share lang kung sakaling may makatulong, ganyan. So, thank you sa support nyo at sana ay kapulutan nyo ng aral, inspiration, or may matutunan kayo dito sa aming mga video. So, ayan, shout out yung aming bye-bye shout out na agad. Team Andres, ayan, shout out po sa inyo, sa family nyo. So, ayan, isa din sila sa mga masugid na aming mga taga-comment sa aming mga videos. Tapos, si Ma'am Gerarda Santos ay katrabaho namin to sa Pilipinas. Hi, ma'am. Papunta na rin yan dito sa US. Welcome! PD na siya finally. Yay! Current na kanyang PD. Guys,
Darating din tayo dyan. So, dun sa mga, ano pa lang, na patiently waiting. So, yan, pag-pray natin. At saka pala pag-pray natin, guys, may nag-comment sa, doon sa isa naming video, no? Si Gma B9W. So, ayan, sabi niya, Ate, please pray for me. I'm about to take my PNLE board exam. Wait lang, anak. Oh, hello daw, sabi ng... Ayan. Hello. Ayan, meron pa tayong commercial. Mamaya na, anak, later na po. Ayan, pag-pray natin, mga kapatid, naging prayer meeting na. Pero hindi, guys, totoo yun, kasi very powerful ang prayer. So, ganyan din kami nung pa lang din kami sa preparation namin. Talagang, nag-ask kami ng prayer sa mga churchmate namin, sa mga families namin, sa relatives, sa mga friends, sa lahat. So, very powerful ang prayer. So, Gima, God bless sa'yo. Pagpipray namin na maging positive at desirable ang outcome ng iyong exam this coming November 2025. Yan. Amen. Manifest natin at i-claim ang success. So, sa ating mga future colleague dyan na nagpre-prepare, naghahanda. So, God bless sa inyo, no? Tapos, ito pa, shout out din to at anxiety, yung dating hindi ko mabanggit, no? Ansit Remly. Ayan. So, shout out sa'yo. Napakasipag mag-comment sa aming mga videos. And at dash SFS. So, yung mga ibang content namin, halos sila din yung mga nagre-request nun. Tapos, sa iba, maraming pang nag-comment, ano? At Emma Sai RN83. Thank you so much po. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa support. At marami pang iba, guys. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo, guys, ha. So, sana wala kaming ma-miss. At marami pang iba, eh. So, thank you so much sa support niyo. At yung mga comments niyo ay nakakapagpa-inspire lalo sa amin para gumawa ng mga videos. Tsaka at least alam din namin kung ano yung mga gusto nyong malaman, ganyan. At yun. So, ayan, thank you sa mga comments nyo. Nakakataba ng puso at ayan, lalo kaming na-inspire din gumawa ng mga videos na kagaya nito. So, ayan, na-share lang naman namin yung aming journey bilang mag-asawa. So, yun lang. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye.